Dhuma, ang paglalakbay ng isang guepard at isang lalaki. Sa simula ng kwentong ito, ilang leon ang humahabol sa isang cheetah at pinapatay ito. Mayroon ding ilang anak ang cheetah na ngayon ay mga ulila. At isa sa mga batang ito ang tumawid sa bitag sa gabi at umabot sa kalsada. At pagkatapos ay may isang kotse na nagmula sa harap. Nakita nila ang batang ito. May bata na nagngangalang Zane sa kotse na ito at kasama rin niya ang kanyang ama. Pareho silang pumunta sa cheetah at kinuha siya. Alam nila na maraming kotse ang dumaraan sa kalsada sa gabi. At kung iiwan nila ang bata dito, mapapunta siya sa ilalim ng isang kotse. Kaya dinala nila siya sa kanilang bahay. Ngunit ayaw ng ama ni Zane na panatilihin ang batang cheetah kasama niya. Ngunit nang manatili siya kasama nila sa loob ng ilang araw, nahulog din sila sa pagmamahal dito. At nagpasya sila na hanggang sa lumaki ito ng buo, itatago nila ito sa kanilang bahay. At ngayon ay pinangalanan ni Zane ang anak ng cheetah na Dhuma. Dahan-dahang lumipas ang panahon at nagsimulang lumaki si Dhuma. Ngayon ay tinuturuan ni Zane si Dhuma na tumakbo kasama ang isang batang lalaki na nakatira sa kanyang kapitbahayan. Pareho silang nasa motorsiklo at sinusundan siya ni Dhuma. Ngunit napakabilis ng kanyang bilis kaya pinaandar niya ang motorsiklo ng buong bilis. Pero hindi pa rin niya ito maabutan. Habang lumilipas ang panahon, ngayon ay lumaki na ng buo si Dhuma. At isang araw, sinabi ng ama ni Zane na kailangan na nating iwan si Dhuma sa parehong lugar kung saan namin siya dinala. Hindi ito bahay niya. Ang kanyang tunay na tahanan ay doon. Hindi siya makakaligtas dito. Sinabi ni Zane sa kanyang ama na ayaw niyang maging ligaw. Gusto niyang manirahan kasama kami. At gayon paman, kakaunti na lang ang mga cheetah ngayon. Minarkahan ng kanyang ama ang ilang lugar sa mapa at sinabi niya na sa lugar na ito namin nahanap si Dhuma. At marami pa ring cheetah dito. Ang lugar na ito ay parang langit para kay Dhuma. Kung gusto mong mabuhay ni Dhuma ang kanyang tunay na buhay kung saan siya ipinanganak, kailangan natin siyang iwan doon. Naiintindihan ni Zane ang mga salita ng kanyang ama at sumang-ayon siya dito. Ngunit bago niya dalhin si Dhuma sa lugar na iyon, nagkasakit ang ama ni Zane at namatay siya. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, sinabi ng ina ni Zane na kailangan naming ilis ang lugar na ito. At mula dito ay kailangan naming lumipat sa lungsod kung saan ako magtatrabaho. Dahil bukod dito, wala kaming ibang paraan. Kahit ayaw ni Zane. Ngunit tama ang sinasabi ng kanyang ina. At ngayon ay lumipat sa lungsod sina Zane, ang kanyang ina at si Dhuma. Dito ay pinasok ni Zane ang paaralan. At kapag pumunta ang ina ni Zane upang kunin siya mula sa paaralan, umalis din ang bahay ni Dhuma at nagsimulang sundan ang kanyang kotse. At umabot din siya sa paaralan. Nakita ni Zane si Dhuma, ngunit hindi pinayagan ng guro ni Zane na lumabas ng klase si Zane. At sa susunod na sandali ay may ingay sa labas. Dahil nakita ng mga bata ang cheetah na ito iyon ay si Dhuma, nagsimulang tumakbo din si Dhuma at nakarating si Zane sa banyo na hinahanap ang kanyang Dhuma, kung saan sinimulan siyang kulitin ng ilang bata. Narito din si Dhuma. At sa sandaling lumabas si Dhuma, natatakot sa kanya ang mga bata. Ang perang ninakaw nila sa iba ay nahuhulog din mula sa kanilang mga kamay. Kinukuha ni Zane ang lahat ng perang ito kasama niya. At ngayon ay nagsimulang tumakbo sina Zane at Dhuma mula rito. Dahil may mga security guard sa likod nila na gustong hulihin si Dhuma. At tumakbo sila palabas ng lungsod. At ngayon alam ni Zane na dinala niya si Dhuma sa bahay. Kaya mahuli siya. Kaya naman nagpasya siya na kahit anong desisyon nila ng kanyang ama, na iiwan niya si Dhuma sa parehong lugar kung saan niya ito nahanap. Ito ang kanyang tunay na tahanan. Dadalhin niya ngayon si Dhuma sa lugar na iyon mismo. Kaya pinasakay niya si Dhuma sa motorsiklo ng kanyang ama at umalis ng bahay. At nagsusulat ng mga liham sa kanyang ina sa garahe. Naiiwan ko si Dhuma at babalik. At ngayon ay nasa ganoong paglalakbay silang dalawa na napakahirap. Pagkatapos maglakbay ng malayo, nakita ni Zane ang mapa. Ito ang parehong mapa kung saan minarkahan ng kanyang ama kung saan iiwan si Dhuma. At nakikita niya na napakahaba pa ng kanyang paglalakbay. Pinasakay niya si Dhuma sa kanyang bisikleta at nagpatuloy mula rito. Ngunit pagkalayo ng kaunti, naubusan na ng tuluyan ng gasolina ang kanyang kotse. Ngayon ay tinutulak ni Zane ang kanyang bisikleta at lumipat mula rito. Ito ay isang disyerto. Wala siyang nakikitang malayo. Ngunit nang maglakad sila ng kaunti pa, nakakita sila ng isang nabangga na eroplano. At pumunta doon sina Zane at Dhuma
upang magtago. Wala silang pagkain, tubig at gasolina sa kanilang kotse. Pareho silang pagod na pagod. Kaya naman nagpasya silang magpahinga dito. At nang nagpapahinga sila, dumating dito ang isang lalaki. Ang pangalan ng lalaking ito ay Rip. Siya ay isang drifter na naglalakad mula sa isang lugar patungo sa isa pa ng walang layunin. Gusto niyang kunin ang motorsiklo ni Zane at umalis mula rito. At nang sinisimulan niya ito, lumabas si Zane na naririnig ang tunog ng motorsiklo. Tinanong ni Zane si Rip kung ano ang ginagawa mo. Sinabi ni Rip sa kanya na pupunta ako sa timog. May problema ka ba dito? Sinabi ni Zane sa kanya na pupunta kami sa kanluran. Tinanong siya ni Rip kung sino kami. May kasama ka pa ba? At pagkatapos ay lumabas si Duma. At nang makita ni Rip si Duma, natakot siya. Tinanong ni Zane si Rip kung may tubig ka, maaari kitang ihatid. Iyon ay maaari kitang isakay sa aking motorsiklo. At binigyan niya siya ng tubig na inumin. Tinanong siya ni Rip kung bakit hindi ito gumagana. Sinabi ni Zane sa kanya dahil wala itong gasolina. Ngunit may ideya si Zane. Sa loob ay nakakuha sila ng parachute na nilagay niya sa harap ng kanyang bisikleta. At nang mapuno ng hangin ang loob ng parachute, nagsimulang itulak nito ang kanilang bisikleta pasulong. Ngayon ang kanilang bisikleta ay naging isang disyertong layag. Sa totoo lang, lahat ng ito ay itinuro sa kanya ng kanyang ama. At gumawa sila ng napakahabang paglalakbay sa bisikleta sa parehong paraan. At kapag dumating ang mga palumpong, kailangan nilang iwanan ang kanilang bisikleta doon dahil sa kawalan ng pag-asa. Pareho silang nauuhaw na ngayon. Sinabi ni Rip na mag-aayos ako ng tubig. At nakita niya ang tamang lugar at nagsimulang maghukay doon. At pagkatapos ng napakalalim na hukay, lumabas ang tubig doon. At ngayon ay ininom nila ang tubig na ito at pinatay ang kanilang uhaw. Ngunit gutom din sila at pagkatapos ay nakita nila ang isang kaaway. Gusto ni Zane na ituro kay Duma ang mga batas ng gubat. Gusto niyang turuan siyang manghuli. Para kapag iniwan niya siya, makakapag-ayos siya ng pagkain para sa sarili niya. Pinapadala niya siya pagkatapos ng kaaway. Ngunit hindi pa nakahuli si Duma dati. Kaya hindi niya ito mahuli. Ngunit nahanap niya ang kanyang mga itlog. Kinain niya ang mga ito at pinatay ang kanyang gutom. Pagkatapos nito, sinabi ni Zane kay Rip sa mapa kung saan niya gustong pumunta. Sinabi ni Rip na malayo na ang gusto mong puntahan mula rito. Ang pagpunta doon ay nangangahulugang kamatayan. Sinabi ni Zane na hindi ako natatakot. Sinabi ni Rip sa kanya na dapat kang matakot. At pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Rip kay Zane na okay, dadalhin kita hanggang kalahati. Ngunit pagkatapos nito ay pupunta ako sa aking paraan. At ngayon ay nagsimulang magpatuloy ang tatlo sa kanila mula rito. Ngunit nang tignan ni Zane ang kanyang compass, nakita niya na hindi sila papunta sa kanluran kundi sa hilaga. Ngunit wala siyang sinabi kay Rip sa ngayon. Nang makarating sila sa unahan, nakakita sila ng ilang mga guho doon. At pagkatapos ay dumating ang isang helicopter sa kalangitan. Sa totoo lang, ang helicopter na ito ay dumating upang hanapin si Zane. Sinabi ni Rip sa kanya na magtago. At nagtago ang tatlo sa kanila sa loob. Umalis ang helicopter, ginugol nila ang buong gabi sa parehong lugar. At kinabukasan, nang aalis sila mula rito, nakita ni Rip ang isang maliit na minahan ng mga diamante doon. At pumasok siya sa loob nito. Sa labas, umaalis din si Zane kasama si Duma dahil alam niyang hindi sila dinadala ni Rip sa tamang daan. Ngunit bago sila umalis mula rito, dumating ang sigaw ni Rip mula sa loob. At nang pumasok si Zane, nakita niya na siya ay lubos na nalibing sa lupa. Tinatanggal niya ang lupa mula sa kanyang muka. Ngunit hindi niya siya tuluyang inalis sa lupa. Dahil kung aalisin niya siya ng tuluyan sa lupa, pipilitin niya siyang sumama sa kanya. Kaya naman inilabas niya ang kanyang mga kamay mula sa lupa. At sinabi niya kay Rip na alam kong dinadala mo kami sa lungsod para makakuha ka ng gantimpala sa pagbabalik sa akin. At kasabay nito ay gusto mong ibenta si Duma. At ngayon ay nag-iisa na si Zane na nagdadala kay Duma patungo sa kanluran mula rito. Tumatakbo si Zane sa unahan niya at pagkatapos ay natigil ang kanyang paa sa isang bagay. At nahulog siya, nawalan siya ng malay. At nang magbukas ang kanyang mga mata sa gabi, si Rip ay nakaupo sa harap niya. Kukunin niya si Duma mula sa kulungan. At kasabay nito ay iniligtas niya ang buhay ni Zane. Kinabukasan ay humingi ng paumanhin si Zane kay Rip dahil iniwan niya siya doon. Sinabi ni Zane sa kanya na tama ka,
iniisip ko kung magkano ang kikitain ko bilang kapalit ng inyong dalawa. Ngunit ngayon ay ayaw na niyang gawin ito. Gusto niyang tulungan silang dalawa. Sinabi niya sa kanya na iniwan niya ang kanyang nayon, pamilya at lahat at pumunta sa isang malaking lungsod para kumita siya ng pera. Ngunit hindi siya nakakakuha ng pera at nakulong siya. At ngayon ay ayaw na niyang bumalik sa kulungan. Nang makita ang ahas, tumakbo palayo ang lahat ng tao. At kinuha ni Zane at Rib ang lahat ng kanilang pagkain at umalis mula rito. Nagsimulang magpatuloy sila patungo sa kanluran. Kilala ni Rib ang lugar na ito dahil hindi kalayuan mula rito ang kanyang nayon. Sa gabi, dinala siya ni Rib sa isang yungib. Sinabi niya na dinadala ako dito ng aking lolo. Ngunit ngayon ay hindi na pumunta ang mga tao dito. Sinabi ni Zane kay Rib na namatay ang kanyang ama ilang araw na ang nakakaraan. Bigla siyang nawala magpakailanman. Bakit nangyayari ito? Ipinaliwanag ni Rib kay Zane. Sinabi niya na nasa iisang ilog lang tayo. May umalis ngayon, may bukas. Kailangan nating lahat iwan ang mundong ito balang araw. Ngunit ang pinakamalaking bagay ay hanggat nasa mundong ito tayo. Ginagawa natin ang lahat ng ating trabaho ng maayos. Intindihin ang iyong mga responsibilidad. Pagkatapos umalis kay Dhuma, babalik ka sa iyong ina. Babalik din ako sa aking nayon, sa aking pamilya. Hindi ko alam kung patatawarin ako ng aking pamilya o hindi. At kinabukasan ay nagsimulang magpatuloy silang dalawa. At nang nagpapatuloy sila, maraming tsetse flies ang umaatake sa kanila. Ang mga langaw na ito ay napakamapanganib. Sinisipsip nito ang dugo ng mga tao. Kinakain din nito ang mga patay na hayop. Itinago ni Rib si Zane mula sa kanyang damit, ngunit hindi niya ito maligtas. Maraming langaw ang kumagat sa kanya ng husto. At ngayon habang lumipas ang araw, nagsimulang lumala ang kalusugan ni Rib. Namamaga ang buong katawan niya, nagsimula itong umulan dito. Kaya napakahirap para sa kanya na magsigaan at ang pera na meron sila. Sinusunog nila ang pera at sinisindihan ang apoy dito. Ngunit naiintindihan ni Zane na kung hindi siya makakatulong sa kanya, hindi siya makakaligtas. Kaya sinabi niya kay Dhuma na kailangan mong manatili dito. At nag-iisa siyang pumunta sa kanyang nayon. Pumunta siya sa kanyang nayon at nagdala ng tulong para sa kanya. Ngunit namamaga ang buong mukha ni Rib kaya walang nakakakilala sa kanya. Pagkatapos dalhin siya sa nayon, isang paste ang inilapat sa buong mukha ni Rib na gumagawa ng mask. At kinabukasan nang alisin nila ang mask, nakita nila na ito ay si Rib. Pagkatapos nito, tinawag dito ang buong pamilya ni Rib. Nakilala ni Rib ang kanyang dalawang anak, ang kanyang asawa at ang kanyang ina. Tuwang-tuwa ang pamilya ni Rib na makita ulit si Rib. Nakilala din ni Rib si Zane mula sa kanyang pamilya. Nang lumabas si Zane kinabukasan, wala si Dhuma sa paligid at nang maglakad siya ng malayo upang hanapin siya, nakita niya na kasama ni Dhuma ang isa pang cheetah. Pareho silang naglalaro. At pagkatapos nito, pareho silang nangaso ng usa. Nangangahulugan ito na si Dhuma ay kabilang dito mula sa lugar na ito. Nangangahulugan ito na si Dhuma ay kabilang dito mula sa lugar na ito. Posible na kasama ni Dhuma ngayon ang isang tao na wawalang kapatid niya. At ngayon ay naaalala ni Zane ang bagay na iyon tungkol sa kanyang ama. Nang sabihin sa kanyang ama na si Dhuma ay kabilang sa gubat. At kung gusto mong mabuhay ni Dhuma ang kanyang tunay na buhay kung saan siya ipinanganak, kung gayon ay kailangan mo siyang iwan sa kanyang lugar. Nagpasya na si Zane na iwan si Dhuma sa lugar na ito. Dumating si Dhuma kay Zane. Pareho silang nagmamahalan. Sa totoo lang, ito ang kanilang huling paalam. Pagkatapos nito, nakilala ni Zane si Rib. At pagkatapos makilala si Rib, diretso siyang pumunta sa kanyang ina. Tuwang-tuwa ang ina ni Zane na makita ulit si Zane, niyakap niya siya. At mula sa buong paglalakbay niya, naiintindihan ni Zane na maraming bagay sa mundong ito na ginawa para sa isa't isa. Tulad ng kanyang kalupitan para kay Dhuma. Ibig sabihin ang kanyang gubat, ang kanyang tahanan, ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya para kay Rib, at ang kanyang ama para kay Zane. Anuman ang iniisip ng kanyang ama, anuman ang kanyang pinaniniwalaan. Ngayon ay susulong siya kasama ni Zane sa kanyang buhay. Kaya ito ang buong kwento ng pelikula na Dhuma. Sana nagustuhan mo ang kwentong ito.